Narito na ang mga nakakatakot na video na nakunan ng kamera. You gotta get out. Are you gonna lock yourself in the laundry room again? You're not leaving? You're not gonna take the phone. Isang Reddit user ang nag-upload ng isang nakakakilabot na video kung saan ang kanyang ama ay naka-duty sa night shift. Habang tinitingnan ang mga security camera ng gusali, may napansin siyang isang bagay na tila hindi kapanipaniwala. Sa screen, makikita ang dalawang kakaibang nilalang na naglalakad sa harap ng building. Ang isa sa kanila, tila gumagapang, ngunit ang mukha ay parang tao. Marami ang nagsasabing ito raw ay posibleng isang skinwalker o kaya'y isang jinn, mga nilalang na sinasabing may kakayahang mag-anyong tao o hayop. Pero may ilan namang nagsasabing baka glitch lang ito sa camera. Ano sa tingin ninyo? Comment down below. Isang TikTok user na si WinMacPix ay nag-post ng isang nakakakilabot na video noong July 20, 2023. Nagsimula ito sa pagsasabing may kung anong nilalang ang tila naninilip sa kanya. Ayon kay Win, simpleng naglalaro lang siya ng video games sa kanyang bahay para mag-relax nang mapansin niyang may paulit-ulit na dumadaan sa labas ng kanyang bintana. Para makuhanan ito, inilagay niya ang kanyang phone camera sa gilid habang patuloy siyang naglalaro. Something is watching me. If you've had the feeling, you know what I'm talking about. I'm playing only up in my office. Something keeps passing by this window. I've just propped up the phone here and I'm gonna play. Pero maya-maya lang, bigla niyang kinuha ang phone at nagsimulang lumibot sa bahay. Tinatawag ang kung sino man na maaaring nandoon at sinabihang tigilan na siya. If you're walking by my office, I want you to knock it off. Holy. Is that you making all that noise back there? Ngunit kung ito nga ay isang espiritu, tila hindi ito natuwa sa sinabi niya. Mabilis na lumipad ang ilang gamit sa paligid na parang may kung anong galit na puwersa ang nagpasabog ng enerhiya. This thing's always closing doors. You need to get out. Dude, will you knock it off, please? You gotta get out. You're gonna lock yourself in the laundry room again? You're not leaving? You're not gonna take the phone. Isang pinto rin ang kusang bumukas at bago pa ito muling maisara, may isang aninong hugis tao ang makikitang nakatayo sa loob ng kwarto. Kung ipopost mo ang video sa eksaktong sandaling iyon, makikita ang nakakakilabot na silweta na tila nakatayo lang. Hindi ito gumagalaw, tahimik, pero sobrang nakakakilabot. May mga nagsasabing maaaring edited lang daw ito, posibleng ginamitan ng visual effects o tinago ang figure sa likod ng pintuan gamit ang masking technique. Pero kahit alam mong pwedeng peke, hindi nito nababawasan ang creepy factor ng buong eksena. Isa ba itong tunay na kababalaghan o isang mahusay na prank na pinag-isipan?
Kayo na ang humusga. Isang ina na nagngangalang Sanda ang kasama ang kanyang anak sa isang kwarto sa Phoenix Hospital sa Arizona nang mapansin niyang may kakaibang kinakausap ang kanyang anak. Okay, do it one more time. Do it one more time. So, you're a girl? You're a girl! Are you So she's a girl? And just for show, let's see if it comes on right here. Okay. I'm right here. Okay. Nothing. Are you 5? 8. 9? You're 9? Hello? Your name starts with a B? Is it... Brittany. Is your name Brittany? Is it Bianca? That's a weird name. I don't know. It's what Came to mind? Yeah. Bianca? Ayon sa bata, kausap daw niya ang espiritu ng isang siyam na taong gulang na batang babae na nagngangalang Bianca. Ang nakakapagtaka pa rito, ang gripo sa kanilang kwarto ay kusang bumubukas at nagsasara na parang ito ang ginagamit ni Bianca upang makipag-usap. Sa simula, tila inosente at masaya ang pakikipag-usap ng bata sa di nakikitang kaibigan. Ngunit nang i-video call ni Sanda ang ama ng bata at sinabing gusto raw ni Bianca na sumama sa kanila, biglang nagbago ang lahat. You're gonna be with me? Isang anino ang namataan na unti-unting lumalapit sa kanyang anak. Kasabay nito, nagkaroon ng static ang video call at unti-unting lumamig ang buong kwarto na para bang may malamig na presensyang pumasok. Matapos nila magpakuha ng ilang imahe at bumalik sa kwarto, hindi na muling nagbukas ang gripo ng kusa. Ang tanong ngayon, ito ba ay espiritu ng isang batang nawala ng katahimikan o isang mas masamang nilalang ang nagkunwaring inosente upang mapalapit sa bata at tuluyang makasama ito? Ano sa tingin mo? Sa video namang ito, isang nurse na nagngangalang Sarah ang nagbahagi ng isang nakakakilabot na karanasan habang nagtatrabaho sa isang nursing home na matagal nang pinaniniwala ang may multo. Ayon kay Sarah, mula nang magsimula siya sa trabahong ito, palagi na siyang nakakaramdam ng kaba, mga tunog na hindi maipaliwanag, mga wheelchair na kusang gumagalaw, at presensya na tila laging nakatingin. Ngunit isang gabi, wala siyang ibang kasama sa shift. At dito na nangyari ang pinakanakakatakot niyang karanasan. Muchos ruidos. Oigan, se escucha como que gritaran. Oigan. Ay, ¿qué pasa? Ay, no. ¿Qué es eso? Ay. Habang umiikot sa gusali, nakarinig siya ng tila sigaw ng isang pasyente. Ngunit ang nakakagimbal, walang pasyente sa bahaging iyon ng gusali. Habang nilalapitan niya ang pinanggagalingan ng tunog, nakaramdam siya ng malamig na haplos sa kanyang balikat. At bigla na lang may estanteng gumalaw at halos tamaan siya. Tumakbo siya pabalik sa main level, nanginginig at takot na takot. Ngunit ang mas matindi pa, nang nire-review na niya ang footage ng nangyari, malinaw niyang narinig ang isang bulong, "I see you." Isang pabulong na tinig ng matandang babae, eksaktong sandali matapos niyang maramdaman ang haplos. Marami ang naniniwala na espiritu ito ng isa sa mga pumanaw na pasyente na hindi pa rin matahimik at patuloy na gumagala sa pasilyo ng gusaling ito. Isang gabi, isang lalaki ang kakauwi lang galing trabaho nang mapansin niya ang isang madilim na figura na nakatayo sa loob ng kanyang bahay. Dahil sa takot at galit, dali-dali siyang pumasok para harapin ito. Okay, so I just got home from work and there should be nobody at my house right now. I mean, it should be completely empty.
But I just pulled up, and what is that? Is that a person? What the fuck is that? Should be nobody in the house. Nobody at all. Okay, well, guess I'll check it out. Okay. Ngunit pagpasok niya, walang tao, walang bakas ng kahit sino. Kinabukasan, mas lumala pa ang mga kababalaghan. Habang nasa bahay siya, bigla niyang narinig ang malalakas na kalabog mula sa basement. Agad niyang kinuha ang kanyang kamera at bumaba upang alamin ang pinagmumulan ng tunog. Not again. Hello? Hello? No, I don't think so. No. I'm done. I'm done. Paglapit niya, nagsimulang magpatay-sindi ang mga ilaw. Tapos biglang gumalaw ang isang rocking horse ng bata. Mag-isa lang itong umaandar. No. I'm done. I'm done. Simula noon, naniniwala na siya na may kung anong nilalang ang nakakapit sa kanilang bahay. Isang poltergeist o mas masahol pa. Should be nobody in the house. Nobody at all. At iyan ang mga nakakatakot na video para sa araw na ito. Kung nagustuhan mo ang mga kwento natin ngayon, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa mas marami pang kababalaghan at misteryo na ating tatalakayin. I-click mo na rin ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod nating uploads. Ako si Dark TV PH at tandaan, sa mundong ito, hindi lang tayo ang naririto. Hanggang sa muli at ingat ka palagi. You're not going to